Kinagat ni David Bennett ang loob ng kanyang pisngi. Pilit na pinipigilan ang nginig ng kalamnan sa kanyang braso habang nakatayo sa entablado. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakatanggap siya ng isang prestihiyosong parangal. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang bigat sa trophy na hawak niya. Hindi ito sa pagod ng trabaho, kundi sa isang bagay na nasilayan niya sa gitna ng nagmamadaling mga flash ng kamera. Sa ikalawang hanay, nakaupo si Lily, ang kanyang anak. Ang maliliit nitong balikat ay bahagyang nakakuyom, at ang matangos na ilong nito ay nakakubli sa likod ng malaking buke ng bulaklak na inabot ni Clarissa, ang kanyang asawa. Ngunit kahit anong pilit ni Clarissa na itago ang mukha ni Lily sa mga kamera, hindi maitago ang lungkot sa mga mata ng bata. Parang may isang bagay na nagpupumiglas sa loob ni David. Isang maliit na tinig na bumubulong. Hindi ito tama. Nagningning ang mga mata ni Clarissa sa ilalim ng ilaw ng spotlight. Ang perpekto niyang ngiti, ang kanyang eleganteng damit, ang kanyang mga halakhak na sumasabay sa mga palakpakan, lahat ay nagpapahiwatig ng isang perpektong buhay. Ngunit habang niyayakap ni Clarissa si David, ramdam niya ang paninigas ng katawan nito. At sa isang sulyap, nakita ni David ang matalim na tingin nito kay Lily. Mabilis itong nawala. Napalitan ng pilit ng ngiti para sa mga photographer. "Oh, David, napakagaling mo talaga," bulong ni Clarissa, halos marinig sa mikropono. "Proud na proud kami sa'yo." "Salamat, mahal," sagot niya. Ngunit ang isip niya ay nakatuon pa rin kay Lily. Hindi siya makapag-konsentrar sa mga kamera o sa mga pagbati. May isang bagay na mali. Pero ano? Pag-uwi sa kanilang mansyon, ang ingay ng selebrasyon ay tila napalitan ng isang malalim na katahimikan. Diretso si David sa kanyang opisina, sinusubukang balikan ang mga nakaraang buwan. Mula nang dumating si Clarissa sa buhay nila, nagbago ang lahat. Mas masaya siya, mas nostroso ang trabaho niya. Ngunit si Lily, isang tawag mula sa school ni Lily, ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. "Mr. Bennett, tungkol po kay Lily," ang sabi ng guro nitong si Miss Sarah. "Gusto ko lang po sanang ipaalam na may mga nakaraang pangyayari kung saan hindi po naging maganda ang pakikitungo ni Mrs. Bennett sa kanya. Pinagsalitaan po niya ang bata sa isang hindi magandang paraan." Napasandal si David sa kanyang swivel chair. Sumasakit ang ulo. "May problema ba, Sir David?" tanong ni Mang Tony, ang kanilang tapat na driver na naghatid ng kanyang kape. "Wala, Mang Tony. Maliit na problema lang sa school ni Lily," sagot ni David, kahit alam niyang hindi iyon totoo. Maya-maya, bumaba si Clarissa na may suot na silk robe. "Babe, bakit ka pa nagtatrabaho? Halika na. Magpahinga ka na." Pinilit ni David ang sarili ng ngumiti. "May tinatapos lang, Clarissa." Si Lily naman, panay ang reklamo sa teacher niya. "Ang sensitive talaga ng batang yon," sabi ni Clarissa. Tila nagtatampo. "Ayaw niya yata sa akin." "Hindi yan, Clarissa." Depensa ni David. Ngunit may parte sa kanya na nagdududa. Kinaumagahan tinangka ni David na kausapin si Lily. "Anak, masaya ka ba sa school?" Tumangulang si Lily. Ang mga mata nito ay nakatungo sa kanyang pagkain. Hindi niya nakain ang kanyang pancake. "Bakit hindi mo kinakain yan?" tanong ni David. "Ayoko, Papa." Mahina nitong sagot. Nang tumayo si David upang maghanda para sa trabaho, narinig niya ang boses ni Clarissa. "Lily, hindi mo inubos ang pagkain mo. Ano na naman yan? Nagpapahirap ka talaga." Nagtaka si David, ngunit bago pa siya makalabas sa kanyang opisina, lumapit si Clarissa sa kanya, nakangiti. "Ay David, pasensya na. Medyo na-stress lang ako sa dami ng ginagawa. Pero okay lang si Lily, di ba, baby?" Pinilit ni Lily ang isang mahina ng ngiti, ngunit ang mga mata nito ay nagpakita ng takot. Habang naghahanda si David sa kanyang higaan, tiningnan niya ang mahimbing na natutulog na si Lily. Niyakap niya ang kanyang anak, at sa pag-angat niya sa braso nito, nakita niya ang isang bahagyang pasa sa balikat.
Kumalabog ang puso niya. Ngunit bago pa siya makapagtanong, pumasok si Clarissa. "Oh, nagising ka na pala," sabi ni Clarissa. Ang boses ay matamis at hinaplos ang ulo ni Lily. "Lily baby, may masakit ba sa'yo?" Dahan-dahan itong inilayo ang braso ni Lily at hinalikan ng pasa, tila walang nakita. Siguro ay napuruhan lang siya sa school. Ang likot kasi. Pilit nang ngumiti si Clarissa. Ang mga mata nito ay nakatingin kay David. "Huwag kang mag-alala. Mahal ko. Aalagaan ko siya. Good night." Habang nakatingin si David sa asawa, napapalabas ng silid, may bumulong sa isip niya. Nagkamali ako. Hindi ito aksidente. Pinunasan ni Miss Sarah ang kanyang salamin at muling tumingin sa direksyon ni Lily. Bawat araw, mas lalo siyang nababahala sa kalagayan ng bata. Si Lily, na dati masigla at mahilig magkwento, ay nagiging tahimik at malungkutin. Ang mga mata nitong laging nagniningning ay tila nawalan ng buhay. "Lily, hindi mo na naman naubos ang baon mo," malumanay na sabi ni Miss Sarah habang nilalapitan ang mesa ng bata. "Busog po ako, ma'am," bulong ni Lily habang pinaglalaruan ng kanin sa kanyang plato. Ngunit ang payat nitong mga kamay at ang bilog nitong tiyan na tila kumakalam sa gutom ay nagsasabi ng ibang istorya. Nakita niya kung paano kinuyom ni Lily ang kanyang mga daliri nang makita ang sasakyan ni Clarissa na papalapit sa school gate. Ang iba pang mga bata ay masayang tumatakbo patungo sa kanilang mga magulang, ngunit si Lily ay nanatili sa kanyang kinauupuan, tila gustong magtago. "Lily, nandyan na ang mama mo," sabi ni Miss Sarah at inalalayan ng bata. Ngunit nagulat si Miss Sarah nang maramdaman ang biglaang paglamig ng kamay ni Lily. Ang maliit na bata ay tila nanginig at ang mga mata nito ay nakatingin sa labas ng bintana, puno ng takot. "Ma'am, pwede po bang kayo na lang po ang maghatid sa akin sa labas?" Pakiusap ni Lily. Ang boses ay halos hindi marinig. Napakunot ang noo ni Miss Sarah. "Bakit, Lily? Ayaw mo ba kay Mama Clarissa?" Umiling si Lily, ngunit hindi nagsalita. Ang pag-iling na yon ay mas malinaw pa sa anumang salita. Lumabas si Clarissa mula sa sasakyan, nakangiti, ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata ang hindi abot ng ngiti. "Oh, Miss Sarah, mukhang ayaw na namang umuwi ni Lily." "Mrs. Bennet, gusto ko lang po sanang kausapin kayo tungkol kay Lily." Simula ni Miss Sarah, ngunit pinutol siya ni Clarissa. "Naku, Miss Sarah, masyado po kasi kayong nag-overthink. Ang mga bata, sadyang ganyan. May mga araw na moody. Baka pagod lang yan," sabi ni Clarissa at hinila na si Lily. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit, halos masakit, na ikinangiwi ni Lily. Buong linggo, sinubukan ni Miss Sarah na tawagan si Mr. David Bennet. Ngunit laging si Clarissa ang sumasagot sa telepono. "Ay, Miss Sarah, busy po si David. Ako na lang po ang kakausap kay Lily. Salamat po sa concern niyo." Ngunit hindi tumigil si Miss Sarah. Alam niyang may mali. Isang hapon, nang sumakay si Lily sa sasakyan ni Mang Tony, sinubukan niyang lapitan ng driver. "Mang Tony, kumusta po si Lily sa bahay? May napapansin po ba kayong kakaiba?" tanong ni Miss Sarah. Napatingin si Mang Tony sa rearview mirror. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pag-aalinlangan. "Wala naman po, Ma'am Sarah. Okay naman po si Lily." Ngunit ang kanyang boses ay tila may gustong sabihin na hindi masabi. "Talaga po ba, Mang Tony? Kasi po, dito sa school, parang may problema po siya," giit ni Miss Sarah. Ma'am Sarah, sige po. Kailangan na po naming umalis. Baka po maabutan kami ng traffic." Mabilis na pinaharurot ni Mang Tony ang sasakyan, tila tumatakas. Pabalik sa kanyang classroom, nakita ni Miss Sarah ang isang drawing na ginawa ni Lily. Ito ay isang bahay, ngunit ang kalahati nito ay madilim. May isang babae na nakatayo na may galit na mukha.
Sa kabilang bahagi ng bahay, may isang lalaki na may malabong mukha, malayo sa bata. Kumalabog ang puso ni Miss Sarah. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-type ng mahabang email para kay Mr. David Bennett. Detalyado niyang isinulat ang lahat ng kanyang napansin, ang mga pag-uugali ni Lily at ang kanyang mga pagdududa kay Clarissa. Alam niyang risk ito, ngunit hindi niya kayang manahimik. Ikinabit din niya ang drawing ni Lily. Pagkatapos niyang ipadala ang email, lumabas siya ng classroom. Nakita niya si Clarissa na nakatayo sa harap ng opisina ng principal, nakangiti at may hawak na isang sobre. Ang nangiting iyon ay tila nagpapahiwatig ng tagumpay. Nagtagal ang tingin ni Clarissa kay Miss Sarah na tila nagbabala, ngunit hindi nagpatinag si Miss Sarah. Alam niya na kailangan niyang gawin ito para kay Lily. Hinilot ni David ang kanyang sentido. Nakapatong sa kanyang desk ang kanyang laptop, bukas sa isang email mula kay Miss Sarah. Binasa niya muli ang bawat pangungusap, ang bawat detalye. Ang mga salita ni Miss Sarah ay tila pamilyar na. Mga bulong ng pagdududa na pilit niyang isinasantabi sa loob ng ilang linggo. Ang sensitibo talaga ng bata, Sir David. Minsan ayaw kumain. Minsan parang takot sa sarili niyang anino. Nakasulat sa email. At ang kalakip na drawing ni Lily, ang madilim na bahagi ng bahay, ang babaeng may galit na mukha. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Clarissa, may dalang baso ng gatas. "Babe, bakit ka pagising? Dapat nagpapahinga ka na." Nagtago kaagad si David sa likod ng laptop, pilit na pinipigilan ang biglaang kaba. May tinitignan lang ako sa company emails." "Sabi ko na nga ba trabaho na naman, kaya hindi mo na ako napapansin," sabi ni Clarissa. May tampo sa boses. Lumapit ito at umupo sa kanyang kandungan. Pilit na inabot ang kanyang laptop. "Ano ba yan?" "Yan. Ang dami mong email ha? Sino si Miss Sarah?" Nataranta si David. Si Miss Sarah? Guro ni Lily. Nag-update lang tungkol sa grades ng anak ko." "Talaga ba? Akala ko ba ako ang nakikipag-ugnayan sa school ni Lily? Bakit kanya diretsong i-email?" May matalim na tanong sa boses ni Clarissa. "Sabi ko na nga ba, masyadong pakialamera ang gurong yan. Baka naiinggit lang sa atin." Pinilit ni David na ngumiti, kahit nararamdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang likod. "Wala yan, Clarissa. Baka may urgent lang na gustong sabihin." Ngunit pagkaalis ni Clarissa, muling binuksan ni David ang email. Ang pagdududa ay bumabalot sa kanyang isip. Ang mga pangyayari, ang mga kilos ni Clarissa, ang takot sa mga mata ni Lily, lahat ay tila nagkakaroon ng koneksyon. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila, pinilit ni David na mag-obserba. Inihanda ni Yaya Bebeng ang pagkain ni Lily. Ngunit bago pa niya hawakan ang kutsara, tinignan muna niya si Clarissa. "Oh, Lily, kumain ka na," sabi ni Clarissa, may pilit na ngiti. Ngunit nang tumalikod si David para sagutin ang kanyang telepono, nakita niya sa peripheral vision niya kung paano bumaba ang kamay ni Clarissa, tila may ibinulong kay Lily na agad namang ikinayuko ng bata. "Kumusta ang meeting niyo kahapon, Mang Tony?" tanong ni David sa driver habang papunta sila sa opisina. "Okay naman po, Sir David," sagot ni Mang Tony. Ang kanyang mga mata ay nakatingin lamang sa kalsada. "Kumusta si Lily? May napapansin ka bang kakaiba?" Diretso niyang tanong. "Wala naman po, Sir David. Tahimik lang po talaga yang si Lily," sagot ni Mang Tony. Ngunit ang boses nito ay tila kinakabahan. Ang pagkainip ni David ay lalong lumaki. Bakit tila nagtatago si Mang Tony ng isang bagay? Gabi na. Bumalik si David sa bahay pagod mula sa maghapon na trabaho. Narinig niya ang mahihinang hikbi mula sa kusina. Kinabahan siya. Dahan-dahan siyang lumapit. At sa dilim, nakita niya si Lily, nakaupo sa malamig na sahig ng kusina, nakayakap sa kanyang tuhod at umiiyak. May maliit na plato sa tabi niya, tila pagkain na hindi niya naubos. "Lily?" bulong ni David. Nagulat si Lily.
at mabilis na tumayo. Pinunasan ng kanyang luha. Papa! Lumuhod si David at niyakap ang kanyang anak. Naramdaman niya ang lamig sa katawan ni Lily. Bakit ka nandito, anak? Bakit hindi ka sa kama natutulog? Pinapagalitan po ako ni Mama Clarissa. Hindi ko po kasi naubos ang pagkain ko. Mahinang sabi ni Lily. Ang kanyang boses ay nanginginig. Isang matinding galit ang naramdaman ni David. Galit sa sarili dahil sa kanyang pagiging bulag. Galit kay Clarissa. Dahan-dahan niyang binuhat si Lily, dinala sa kanyang silid at inihiga sa kanyang kama. Pinahid ni David ang luha sa mata ni Lily. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi na ito mangyayari ulit. Pangako. Habang mahimbing na natutulog si Lily sa kanyang tabi, kinuha ni David ang kanyang telepono. Tiningnan niya ang email ni Miss Sarah at mabilis na nag-type ng sagot. Miss Sarah, kailangan nating mag-usap. Hindi ito basta-basta. Kailangan ko ng tulong mo. Tiningnan niya si Lily. Ang kanyang puso ay nababalot ng lungkot at galit. Hindi ko nahahayaan. Panahon na para malaman ang buong katotohanan. Pinark ni Mang Tony ang sasakyan sa harap ng gate ng eskwelahan. Ang mga mata ay nakatingin sa rearview mirror. Nakakita niya kung paano bumaba si Clarissa mula sa kanyang sariling kotse. Nakangiti at kumakaway kay Lily. Ngunit ang ngiting iyon ay tila peke at ang kaway ay tila isang pagbabanta. Ilang beses na niyang nasaksihan ang mga pinagtatago ni Clarissa. Ang mga sigawan nito kay Lily sa loob ng mansyon kapag wala si Sir David. Ang mga beses na pinilit nitong kumain si Lily ng mga pagkaing hindi nito gusto o kaya'y pinagsalitaan ng masama ang bata dahil lang sa maliliit na pagkakamali. Pero ang pinakamasakit sa lahat, ang mga gabing nakikita niya si Lily na nakaupo sa malamig na sahig ng kusina, umiiyak ng tahimik. Mang Tony, bakit ang tagal mo? Matalim na boses ni Clarissa. Nakababa na ito sa sasakyan at nilapitan ng kanyang bintana. Pasensya na po, Ma'am Clarissa. Nag-antay lang po ako na lumabas si Ma'am Sarah. Sagot niya, pilit na pinapanatiling kalmado ang boses. Huwag ka nang gumawa ng dahilan. Ang daldal mo kasi. Ano na naman ang pinag-usapan ninyo ni Miss Sarah tungkol kay Lily? Matalim na tanong ni Clarissa. Ang mga mata ay naniningkit. Wala naman po, ma'am. Nagtatanong lang po siya kung kumusta si Lily. Sagot ni Mang Tony. Sus! Mga pakialamera. Alam mo, Mang Tony, kung ayaw mong mawalan ng trabaho, matuto kang manahimik. Naiintindihan mo ba? Pagbabanta ni Clarissa, ang nangiti nito ay napalitan ng isang mapanuring tingin. Napayuko si Mang Tony. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipagtanggol si Lily. Ngunit ang takot na mawalan ng trabaho, ang takot na hindi na niya mabantayan si Lily, ay pilit siyang pinipigilan. Ngunit ang kanyang puso ay kumakalam sa awa para sa bata. Isang hapon, habang naglilinis si Mang Tony sa garahe, nakita niya si Clarissa na sinasampal si Lily dahil lang sa nabasag nito ang isang baso. Ang tanga-tanga mo, wala kang silbi. Buti pa ang nanay mo, patay na. Sigaw ni Clarissa. Nanginginig ang mga kamay ni Mang Tony. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone na may low-quality camera at dahan-dahang kinunan ng video ang pangyayari. Hindi niya alam kung para saan, ngunit alam niyang kailangan niya itong itago. Makalipas ang ilang araw, habang sinusundo si Lily sa school, muli niyang nakita si Miss Sarah. Mang Tony, kumusta na po si Lily? Sinagot na po ba ni Sir David ang email ko? Tanong ni Miss Sarah, puno ng pag-asa. Opo, Ma'am Sarah. Parang gusto po kayong makausap ni Sir David. Sagot ni Mang Tony. Pero, Ma'am Sarah, kailangan nating mag-ingat. Delikado po si Ma'am Clarissa. Alam ko, Mang Tony, pero hindi ko kayang manahimik. Alam kong may mali kay Lily. Sabi ni Miss Sarah, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Nagkatitigan sila. Sa mga mata ni Miss Sarah, nakita ni Mang Tony ang parehong pag-aalala at determinasyon na nararamdaman niya.
May pinagtataguan po akong video, Ma'am Sarah. Pero hindi po ako sigurado kung paano ito ipapakita kay Sir David. Baka po malaman ni Ma'am Clarissa. Mang Tony, kung ano man yan, mahalaga yan. Hindi natin pwedeng itago. Kailangan malaman ni Sir David ang buong katotohanan. Pilit ni Miss Sarah. Kinagabihan, habang naghahatid si Mang Tony kay Sir David sa bahay, tinawag siya ng amo. Mang Tony, pwede ka bang sumama sa opisina ko saglit? Tanong ni David. Ang kanyang boses ay seryoso. Kinabahan si Mang Tony. Alam niyang ito na ang tamang oras. Pagpasok nila sa opisina, isinara ni David ang pinto. Mang Tony, may gusto akong itanong sa'yo. Gusto ko ng totoo. Anong nangyayari kay Lily? Diretso niyang tanong. Nag-atubili si Mang Tony. Tumingin siya sa sahig, pagkatapos ay sa mukha ni Sir David na puno ng pag-aalala. Sir David, may nakita po ako. Dahan-dahan, kinuha ni Mang Tony ang kanyang lumang cellphone. Binuksan niya ang video. Ito ay isang maikling clip, malabo, ngunit malinaw na maririnig ang boses ni Clarissa na sumisigaw at nakikita ang kamay nito na humahampas kay Lily. Ang bata ay umiiyak at pagkatapos ay umalis si Clarissa, naiwan si Lily na umiiyak sa sahig. Nagsalita si Mang Tony, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Marami pa pong iba. Sir David, mga gabing pinatulog niya si Lily sa sahig. Mga gabing pinag-utom niya ang bata. Nakatulala si David sa screen ng cellphone, ang mga mata ay nanlalaki. Ang malabong video ay tila isang suntok sa kanyang sikmura, nagpatahimik sa kanya. Ang pamilyar na boses ni Clarissa na sa pandinig niya ay laging matamis at kaakit-akit, ay ngayon ay puno ng galit at paghamak. Nakita niya ang mapanurok na kamay nito, ang pagtulak kay Lily at ang pagbagsak ng kanyang anak sa sahig, kasunod ang mahinang iyak ng bata. Paulit-ulit na umikot ang imahe sa kanyang isipan, tila isang bangungot na nagiging katotohanan. Sir David, di bulong ni Mang Tony, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi lang po iyan, marami pa po akong nakita. Mga gabing pinatulog niya si Lily sa malamig na sahig sa kusina, kahit may sarili itong kwarto. Pinagkakaitan po niya ng pagkain si Lily. Tapos po, madalas niyang pagalitan ng sobra ang bata, kahit sa maliliit lang na bagay. Para bang may humampas sa puso ni David. Ang sakit, ang pagsisisi, at ang matinding galit ay sabay-sabay na sumabog sa loob niya. Ang matagal na niyang pilit na binaliwala, ang mga maliit na butil ng pagdududa na pilit niyang tinatabunan ng pagmamahal kay Clarissa at ng kanyang trabaho, ay biglang naging isang nakatatakot na halimaw. Hinawakan ni David ang braso ni Mang Tony. Ang kanyang mga daliri ay nakakuyom. Bakit hindi mo sinabi kaagad, Mang Tony? Ang boses niya ay halos hindi makalabas. Natatakot po ako, Sir David. Binalaan po ako ni Ma'am Clarissa na kung magsasalita ako, mawawalan po ako ng trabaho. At alam ko po ang kayang gawin ni Ma'am Clarissa. Paliwanag ni Mang Tony, ang mga mata ay nagpapakita ng takot. Pero hindi ko na po kayang makita si Lily na nasasaktan. Kaya po nang sinabi ni Ma'am Sarah na makikipag-ugnayan po kayo, naglakas loob na po ako. Pumikit si David. Pilit na pinipigil ang luhang nagbabadyang tumulo. Ang kanyang anak, ang kanyang munting Lily, ay nagdurusa sa ilalim ng bubong ng sarili niyang tahanan. Habang siya, ang kanyang ama, ay abala sa kanyang sariling ambisyon at bulag sa katotohanan. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Ang mga ngiti ni Clarissa, ang mga matatamis nitong salita, ang lahat ay isang huwad na maskara. Hindi ko akalain, bulong niya sa sarili, puno ng sakit. Hindi ko akalain na kaya niyang gawin ito. Bumalik sa kanyang isip ang mga mata ni Lily. Ang takot sa bawat pagtingin nito kay Clarissa. Ang mga pasa sa kanyang braso. Ang pagtulog sa sahig ng kusina. Ang lahat ay ngayon ay malinaw na. Ang lahat ay konektado sa isang nakatatakot na katotohanan.
Biglang may narinig silang halakhak mula sa sala sa ibaba. Ang boses ni Clarissa, masaya at maligaya, ay umalingaw-ngaw sa mansyon. Ngunit sa pandinig ni David, ang halakhak na yon ay hindi na kaakit-akit. Ito ay tila isang nakatatakot na tunog, isang paalala ng kasamaan na naninirahan sa ilalim ng kanilang bubong. Hinawakan ni David ang kanyang kamao, ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang pag-ibig na naramdaman niya para kay Clarissa ay biglang napalitan ng isang matinding pagkamuhi. "Hindi ko ito hahayaan, Mang Tony," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon at galit. "Hindi ko hahayaang saktan pa niya ang anak ko." Pinikit ni David ang kanyang mga mata, pilit na inalis sa isipan ang huling eksena sa video ni Mang Tony. Ang iyak ni Lily, ang mukha ni Clarissa na puno ng galit, mga imaheng hindi na kailanman mabubura sa kanyang alaala. Isang napakalaking pasanin ang dumagan sa kanyang dibdib, halo-halong galit, pagsisisi, at isang matinding pangako sa sarili. Hindi na ulit. Hinding-hindi ko nahahayaang may manakit sa anak ko. Hindi siya natulog ng gabing iyon. Ang kanyang isip ay gumagana ng mabilis, nagpaplano. Bilang isang business tycoon, sanay siya sa paglutas ng mga komplikadong problema, ngunit ito ang pinakapersonal at pinakamasakit na krisis na kanyang haharapin. Hindi ito usapang negosyo. Ito ay tungkol sa kanyang anak, sa kanyang pamilya. Kinaumagahan, maaga siyang nagising. Habang mahimbing pa ang tulog ni Clarissa, lumabas si David at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang security head. "Kailangan ko ng tahimik na pag-install ng surveillance system sa buong bahay. Hidden cameras, audio recorders. Kailangan ko yan ngayon din. Walang dapat makaalam." Sumunod, tinawagan niya ang isang pribadong investigador na nakilala niya sa isang dating kaso. Kailangan kong ipaimbestiga ang isang tao. Detalyado, mula sa kanyang nakaraan hanggang sa kasalukuyan. At higit sa lahat, kailangan kong malaman ang bawat galaw niya sa loob ng bahay ko. Pagbalik niya sa loob ng bahay, lumapit si David sa nurse na nagbabantay sa mga medical records ni Lily. "Kailangan ko ng lahat ng orihinal na medical records ni Lily mula sa simula ng taon. Dadalhin ko ito sa isa pang doktor para sa second opinion." "Pero Sir David, sinabi po ni Ma'am Clarissa na," simula ng nurse. Hindi na mahalaga kung ano ang sinabi ni Clarissa. Putol ni David. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. "Ang kailangan ko ay ang mga orihinal na papeles. Ngayon." Sa loob ng sumunod na mga araw, ang bawat segundo ay tila isang pagpapahirap. Bawat sulyap ni Clarissa sa kanya, bawat ngiti nito ay tila isang nakatatakot na paalala ng kanyang panloloko. Ngunit pilit niyang itinago ang kanyang galit, nagkunwari siyang normal, upang hindi mabigyan ng hinala si Clarissa. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang opisina, binuksan ni David ang feed mula sa mga bagong installed hidden cameras. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Nakita niya si Clarissa sa kusina, hinahampas si Lily sa braso dahil hindi nito naubos ang ulam. "Ang hina-hina mo, kaya ka hindi tumatalino. Puro kakain," sigaw nito. Sa isa pang feed, nakita niya si Clarissa na binubuksan ng kanyang drawer, naghahanap ng kung ano. At pagkatapos, nakita niya ito sa kanyang study, nagtatype sa kanyang computer, nagpapalsipika ng mga dokumento na may kinalaman sa kanyang kumpanya. At ang medical records ni Lily. Nang dalhin niya sa isang independent pediatrician, ang resulta ay nakakagulat. Mr. Bennett, ang mga nakalistang allergies at karamdaman ni Lily dito ay hindi tugma sa kanyang aktwal na kalusugan. Mayroon din akong napansin na ilang di ipinaliwanag na galos at pasa sa kanyang katawan na ipinapaliwanag bilang aksidente. Paliwanag ng doktor na may pag-aalala. Parang may nagpapalsipika ng kanyang medical history. Napahawak si David sa kanyang ulo. Ang bawat impormasyon ay parang matatalim na patalim na tumatarak sa kanyang puso. Ang pagiging bulag niya ay hindi na mapapatawad.
Ang kanyang anak ay nagdusa habang siya ay abala sa kanyang sariling mundo. Isang hapon, nakatanggap si David ng isang tawag mula sa kanyang pribadong investigador. Sir David, may nakuha po akong impormasyon tungkol kay Mrs. Clarissa Bennett. Mukhang hindi lang po pagpapahirap sa bata ang kanyang ginagawa. Ano yon? Tanong ni David. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. May mga records po kami na nagpapakita na meron po siyang ilang secret bank accounts. Mayroon din po siyang mga transaksyon na hindi tugma sa kanyang income. At ang mas nakakagulat po, Sir David, pinigil ni David ang paghinga. May isang lalaki po siyang nakakasama. Madalas po silang magkita ng palihim. At ang lalaking ito po, Sir David, ipinadala ng investigador ang isang email, kalakip ang isang larawan. Isang larawan ni Clarissa, masayang nakangiti, habang nakayakap sa isang lalaki. Ang lalaki ay pamilyar, masyadong pamilyar. Si Mr. Antonio Diaz, bulong ni David. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at matinding galit. Si Antonio Diaz, ang kanyang pinakamalaking kalaban sa negosyo, ang taong matagal nang nagtatangkang sirain ang kanyang imperyo. Ang taong na ngayon ay nakayakap sa kanyang asawa. May kakaibang lamig ang gumagapang sa likod ni Clarissa. Sa loob ng ilang araw, naramdaman niya ang pagbabago kay David. Ang mga matatamis nitong salita ay nawala. Ang mga haplos nito ay naging mailap. Ang mga mata nito, na dati puno ng paghanga at pagmamahal sa kanya, ay ngayon ay tila malalim na balon na hindi niya maintindihan. Ano ang nangyayari? May problema ba? Sinubukan niyang lapitan si David sa gabi. Pilit na inilalabas ang kanyang pinakamatamis na alindog. Babe, parang ang tahimik mo nitong mga nakaraang araw. May problema ba sa opisina? Hindi siya pinansin ni David, abala sa pagbabasa ng kung ano sa kanyang tablet. Wala, pagod lang ako. Ganun ba? Gusto mo bang i-massage kita? Tanong ni Clarissa. Pilit nang ngumiti. Huwag na. Gusto ko nang matulog. Malamig na sagot ni David at humarap sa kabilang direksyon. Napahigpit ang hawak ni Clarissa sa kanyang kumot. Alam niyang may mali. Hindi ito ang David na nakilala niya. Hindi ito ang David na madaling manipulahin. Ang David na bulag sa kanyang kagandahan at matatamis na salita. Lumabas siya ng kwarto at naglakad patungo sa kusina. Kinuha ang kanyang cellphone. Kailangan niyang tawagan si Antonio. Hello, mahal! Bulong niya sa telepono habang pilit na pinapanatili ang kanyang boses na mahina. May problema? Nagbabago si David. Piling ko may pinaghihinalaan na siya. Ano? Imposible. Napakabulag ng asawa mo. Hindi siya makakaalam. Sagot ni Antonio, may pagdududa sa boses. Huwag kang kampante. May kakaiba sa kanya. Kailangan nating bilisan ng plano. Kailangan nating makuha ang lahat bago pa siya makakilos. Giit ni Clarissa, ang kanyang tinig ay puno ng kaba. Kailangan nating ipasign sa kanya ang papers na maglilipat ng lahat ng assets sa akin. At kailangan nating gawin ito sa lalong madaling panahon. Huwag kang mag-alala, Clarissa. Mayroon na tayong handa. Magtitiwala ka lang sa akin, sabi ni Antonio. Alam mo, may narinig akong balita na may mga reports mula sa school ni Lily tungkol sa'yo. Sigurado akong yun ang dahilan ng pagbabago ni David. Nanlaki ang mga mata ni Clarissa. Ang gurong yon. Alam niya na may pakialam si Miss Sarah. Kailangan kong tapusin ang gurong yan, bulong niya. Kinabukasan, lumapit si Clarissa kay Lily na naglalaro sa hardin. Lily baby, halika rito. Agad na lumapit si Lily, ngunit may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Lily, may sasabihin ako sa'yo, simula ni Clarissa at pilit nang ngumiti. Kung may magtanong sa'yo tungkol sa atin, sa kung paano kita alagaan, sasabihin mo na, masaya ka sa akin at mahal na mahal kita. Naiintindihan mo ba? Tumango si Lily. Ang kanyang mga mata
ay nananatiling nakayuko. Kapag hindi mo sinunod ang sinabi ko, Lily, ipadadala kita sa bahay ampunan. Walang magmamahal sa'yo doon. Gusto mo ba yon? Pagbabanta ni Clarissa, ang nangiti nito ay napalitan ng isang matalim na tingin. Nanginginig si Lily. Opo, Mama Clarissa. Mabuti, sabi ni Clarissa at hinaplos ang ulo ng bata. Ngunit ang haplos na yon ay walang pagmamahal. Habang naglalakad pabalik si Clarissa sa loob ng bahay, nakita niya si David na abala sa pagtatype sa kanyang opisina. Dahan-dahan siyang pumasok. Nakabukas ang laptop ni David. Nakita niya ang isang email na nakalagay doon. Ito ay mula sa kanyang legal team at binanggit ang isang prenuptial agreement. Napakunot ang noo ni Clarissa. Wala siyang alam sa prenuptial agreement. Sinigurado niya na walang ganoong kasunduan bago pa sila ikasal. Dahan-dahan niyang nilapitan ang desk ni David. Nakita niya ang isang luma at kupas na larawan sa kanyang drawer. Larawan ni David at ng namayapang ina ni Lily, si Helena. Ang nangiti ni Helena ay matamis at ang mga mata ni David ay puno ng pagmamahal. Isang matinding inggit ang bumalot kay Clarissa. Hindi mo kami malalamangan, David, bulong niya. At dahan-dahang isinara ang drawer. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Si Antonio. Clarissa, may problema, sabi ni Antonio. May ilang dokumento sa kumpanya ni David na nawawala. Mukhang may nag-iimbestiga. Nanlaki ang mga mata ni Clarissa. Hindi. Imposible. Hindi niya pwedeng malaman. Kailangan nating bilisan ang plano, Antonio. Ngayon na. Napasandal si David sa kanyang upuan. Ang mga mata ay nakapako sa screen. Ang kanyang hawak na dokumento ay tila nasusunog sa kanyang mga kamay. Buong linggo siyang nagkalap ng impormasyon, nagtago, nagmasid, at ang bawat piraso ng ebidensya ay tila isang balaraw na tumatarak sa kanyang puso. Ang mga video mula sa hidden cameras ay nagpapakita ng lahat. Ang pagpapahirap ni Clarissa kay Lily, ang pagpapatulog nito sa bata sa sahig, ang pagbabanta. Ngunit ang mas masahol pa, ang mga audio recordings kung saan naririnig ang boses ni Clarissa na nagpaplano. Kailangan nating ipasign kay David ang mga papeles. Ang lahat ng assets ilipat sa akin, rinig niya sa isang recording. At ang tawag mula sa kanyang investigador ay nagkumpirma ng lahat. Hindi lang basta pagpapahirap sa bata ang ginagawa ni Clarissa. Ito ay isang malaking sabuatan. Ang paghahanap niya sa mga nawawalang dokumento sa kumpanya ay humantong sa isang katotohanan na halos hindi niya matanggap. Sir David, may mga transaksyon po sa kumpanya ninyo na hindi tugma. May mga malalaking halaga na inilipat sa mga accounts na nakapangalan kay Mrs. Clarissa Bennett at sa isang account na nakapangalan kay Antonio Diaz, paliwanag ng investigador. Mukhang may malaking sindikato po silang ginagawa para ubusin ang yaman ninyo. Kinalap niya ang lahat ng ebidensya, ang mga video, audio recordings, mga financial statements, at ang mga lumang medical records ni Lily na peke. Hawak niya ang lahat ng kailangan niya para ibagsak si Clarissa. Ngunit may isang nakatatakot na realization ang dumating sa kanya. Si Antonio Diaz ay hindi lamang basta kalaban sa negosyo. Ngayon, isa na rin siyang banta sa kanyang buhay at sa buhay ni Lily. Kung kaya nilang planuhin ang lahat ng ito, kaya rin nilang gawin ang anumang mas masahol pa. Tinawagan ni David si Miss Sarah at Mang Tony. Nagkita sila sa isang tahimik na lugar, malayo sa mga matang maaaring nagmamasid. May nalaman akong mas matindi pa sa inaakala natin, simula ni David, at ipinaliwanag ang lahat. Ang mukha ni Miss Sarah ay nanlaki sa gulat, habang si Mang Tony ay tila kinilabutan. Ang hayop, ang tindi ng pagnanakaw. Bulong ni Mang Tony, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Kailangan nating kumilos ng mabilis at maingat, sabi ni David. Kailangan kong ilabas ang lahat ng ebidensya sa publiko at sa korte. Ngunit kailangan nating itong gawin nang hindi nalalaman ni Clarissa at ni Antonio
na may alam na ako. Paano po, Sir David? Siguradong may bantay sila sa inyo. Tanong ni Miss Sarah. Kaya nga kailangan natin ng plano. Mang Tony, ikaw ang magbabantay kay Lily. Huwag mong hahayaang mawala siya sa paningin mo. Miss Sarah, ikaw ang magiging witness sa school at tutulungan mo akong maghanda ng mga statement. Utos ni David, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Opo, Sir David. Gagawin po namin ang lahat. Sabay na sagot ng dalawa. Habang nagpaplano sila, biglang may tumawag kay David. Ito ay isang unknown number. Sinagot niya. David Bennett, huwag kang masyadong matalino. Alam namin ang ginagawa mo. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at puno ng pagbabanta. Kung ayaw mong mangyari ang mas masama sa anak mo, manahimik ka. Kung hindi, baka bukas wala ka ng kumpanya. O mas malala pa, wala ka ng pamilya. Nagsara ang tawag. Nanlaki ang mga mata ni David. Nalaman na nila. Nag-atubili siya. Ang plano ay delikado. Ang buhay ni Lily ay nasa panganib. Ano po yon, Sir David? Tanong ni Mang Tony. Napansin ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang amo. Nalaman nila. Sagot ni David. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Sinusubukan nila akong takutin. Pinikit ni David ang kanyang mga mata. Sa loob ng ilang segundo, nag-alinlangan siya. Dapat ba niyang umatras? Dapat ba niyang isakripisyo ang lahat para sa kaligtasan ni Lily? Ngunit sa kanyang isipan, umaling-awngaw ang mga iyak ni Lily, ang takot sa mga mata nito. Hindi niya pwedeng hayaan ito. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi na ako papayag, sabi ni David. Ang kanyang boses ay puno ng matinding galit at determinasyon. Hinding-hindi, lalaban ako para kay Lily. Habang paalis si David, papalabas ng parking lot, biglang may sumalubong sa kanyang sasakyan. Isang itim na van. Lumabas ang dalawang lalaki at sinubukang buksan ang kanyang pintuan. Mabilis na nag-react si David at pinaharurot ang kanyang sasakyan. Pilit na iniwasan ng mga lalaki. Nakatakas siya, ngunit alam niyang ito ay isang babala. Isang malinaw na mensahe mula kay Clarissa at Antonio. Ang laro ay nagsimula na at buhay ang nakataya. Pinilit ni David nang ngumiti sa harap ng mga kamera, ngunit ang kanyang nangiti ay tila nanigas sa kanyang labi. Ang mga flash ng ilaw ay tila suntok sa kanyang mga mata, at ang mga boses ng mga reporter ay tila nagiging isang malakas na bulong ng paghatol. Mr. Bennett, totoo po ba ang mga akusasyon na inabuso ninyo ang inyong anak? Ano po ang masasabi ninyo sa mga ulat na nagpapalsipika kayo ng mga dokumento ng kumpanya? Nasaan po si Mrs. Bennett? Bakit po siya ang bida sa istorya ngayon? Hindi pa man siya nakakakilos upang ilabas ang kanyang mga ebidensya na unahan na siya ni Clarissa. Parang kidlat na kumalat sa media ang balita. Hindi siya ang biktima. Siya ang masamang ama. Bumalik siya sa kanyang opisina. Ang kanyang ulo ay umuusok sa galit. Binuksan niya ang TV at doon, nakita niya si Clarissa. Nakaupo ito sa isang malaking sofa, umiiyak, at may hawak na panyo. Ang kanyang muka ay puno ng lungkot, at ang kanyang boses ay nanginginig sa sakit. Mahal na mahal ko po ang asawa ko, si Did. Simula ni Clarissa, ang mga luha ay bumabagsak sa kanyang pisngi. Pero hindi ko po kayang makita ang anak niya na nasasaktan. Nakita ko po ang mga pasa kay Lily. Alam kong mahilig siya sa trabaho, pero hindi ko akalain na kaya niyang gawin ito sa sarili niyang anak. Nagpatuloy si Clarissa sa pagsasalita. Bawat salita ay tila isang balaraw na tumatarak sa puso ni David. Gumawa siya ng kwento tungkol sa kanyang sarili bilang isang mapagmahal na ina. At si David naman ang naging halimaw, ang abusadong ama na pinalalabas na baliwang bata. Gumawa din ito ng mga pekeng ebidensya, mga saksi na nagpapatunay na siya ang nagpapahirap kay Lily. Ang lahat ng pinaghirapan ko, sinisira niya.
Bulong ni David habang pinipindot ang remote control, pinapatay ang TV. Maya-maya, tumawag ang kanyang abogado. Sir David, may masamang balita ako. Base sa mga bagong ebidensya na inilabas ni Mrs. Clarissa Bennett at sa dami ng sumusuporta sa kanya, mukhang malaking problema ito sa korte. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni David. Ang kanyang boses ay namamaos. May kaso po na isinampalaban sa inyo para sa child abuse. At dahil sa mga publicity na nilalabas ni Mrs. Bennett, mukhang malaki ang tsansa ninyong matalo. Paliwanag ng abogado. At ang mas masahol pa, Sir David, may temporary restraining order na inilabas ang korte. Kailangan po ninyong ibigay si Lily sa custody ni Mrs. Clarissa Bennett. Pansamantala, parang gumuho ang mundo ni David. Ang kanyang kumpanya, ang kanyang reputasyon, ang lahat ng pinaghirapan niya ay unti-unting nawawala. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat, ang kanyang anak. Kailangan niyang ibigay si Lily sa taong sumasaktan dito. Kinabukasan dumating ang mga pulis sa kanyang mansyon. Kasama nila si Clarissa na may ngiti ng tagumpay sa kanyang labi. Lily baby, halika na sa mama, sabi ni Clarissa at pilit na kinuha si Lily mula sa bisig ni David. Lumapit si David kay Lily. Anak, Papa will fight for you. Pangako. Ngunit tumingin si Lily sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng takot at pagkalito. Hindi na niya maintindihan kung sino ang dapat niyang paniwalaan. Ang mga mata ni Lily ay tila nagtatanong, totoo ba ang sinasabi nila, Papa? Ikaw ba talaga ang masama? Dinala si Lily ni Clarissa. Tanging ang likod na lang ng kanyang anak ang nakita ni David. Papalayo sa kanya. Para bang nawalan siya ng lahat. Ang kanyang anak, ang kanyang pinakamamahal na anak, ay kinukuha sa kanya at wala siyang magawa. Naiwan si David sa kanyang mansyon, tahimik at walang buhay. Ang dating masigla at maingay na tahanan ay ngayon ay tila isang malaking, malamig na kulungan. Nakaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Nawala ang lahat, ang kanyang kumpanya, ang kanyang reputasyon, at ang pinakamahalaga sa lahat, si Lily. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Si Miss Ira. Sir David, nakita ko po ang balita. Sabi ni Miss Sarah, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Alam kong mahirap ito. Pero Sir David, hindi ito matatapos dito. Kailangan nating lumaban. Para kay Lily. Nakatulala si David sa kawalan. Ang mga salita ni Miss Sarah ay tila umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Para kay Lily. Ngunit paano? Paano siya lalaban kung wala na siyang lakas? Paano siya lalaban kung ang lahat ay tila laban sa kanya? Nakatitig si Miss Sarah sa phone screen sa larawan ni Lily na kinuha ni Mang Tony. Payat na payat ang bata, ang mga mata ay puno ng lungkot, at ang mga pisngi ay may bakas ng luha. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang balita tungkol sa pagkuha kay Lily mula kay David ay tila isang malaking suntok sa kanya. Mang Tony, hindi tayo pwedeng sumuko, sabi ni Miss Sarah habang nakaupo sila sa isang sulok ng coffee shop, malayo sa mga pwedeng makakita. Alam kong nawawalan na ng pag-asa si Sir David, pero kailangan nating ipagpatuloy ito para kay Lily. Pero Ma'am Sarah, napakabilis nilang kumilos. Ang dami nilang ebidensya laban kay Sir David at ang daming naniniwala kay Ma'am Clarissa. Sagot ni Mang Tony, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Paano tayo lalaban? Hindi lang tayo ang nakakita ng katotohanan, giit ni Miss Sarah. Kailangan nating hanapin ang iba pa. Tandaan mo ang sinabi ko noon tungkol sa yaya na bigla na lang nawala matapos si Clarissa? Agad na gumana ang isip ni Mang Tony. Si Mananang Rosa. Tama po. Siya ang pinakamatagal na yaya ni Lily. Bigla na lang po siyang umalis. Hindi na nagpaalam. Kailangan nating hanapin si Manang Rosa. Sabi ni Miss Sarah, may bagong pag-asa sa kanyang boses. Maraming alam si Manang Rosa tungkol sa bahay.
Sigurado akong may nakita rin siyang mali. Sa loob ng ilang araw, lihim silang naghahanap. Sa tulong ng ilang koneksyon ni Mang Tony, natunto nila si Manang Rosa sa isang liblib na probinsya. Nang makausap nila ang matanda, lumabas ang lahat ng kinimkim nitong takot at sama ng loob. Totoo po ang sinasabi ninyo, Ma'am Sarah, Mang Tony, sabi ni Manang Rosa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nakita ko po ang pagpapahirap ni Ma'am Clarissa kay Lily. Pinagbantaan po niya ako na papatayin ang pamilya ko kung magsasalita ako. Kaya po ako umalis. Inilahad ni Manang Rosa ang lahat ng kanyang nakita. Ang pagpalo, ang pagpapahiya, ang pagpapagutom kay Lily. Ang kanyang testimonya ay malakas, detalyado, at hindi mapapasubalian. Isang malaking piraso ng palaisipan ang nabuo. Ngunit ang pinakamahirap na hamon ay ang muling bigyan ng lakas si David. Binuksan ni Miss Sarah ang kanyang laptop, pinakita ang video ni Lily at ang drawing ng bata. Sir David, alam kong mahirap ito. Simula ni Miss Sarah nang makaupo sila sa library ng bahay ni David na tila nawawalan na ng buhay. Ang kanyang amo ay mukhang matamlay. Ang mga mata ay puno ng pagod at kawalan ng pag-asa. Pero hindi tayo pwedeng sumuko. Hindi ka pwedeng sumuko. Tingnan mo ito. Ipinakita niya ang larawan ni Lily na kinuha ni Mang Tony. Sa larawang iyon, si Lily ay nakakulong sa isang kwarto. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malungkot. Ngunit sa isang sulok ng kanyang maliit na mesa, may isang drawing. Isang drawing na pinagsama ang mukha ni Miss Sarah. Wakame. At Mang Tony na tila kumakaway at may isang malaking puso sa gitna. Sir David, sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan niya, may pag-asa pa rin si Lily. Sabi ni Miss Sarah, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Nagdadasal siya na may dumating na magliligtas sa kanya. At ikaw yon, Sir David. Ikaw ang papa niya. Tumingin si David sa drawing. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang simpleng drawing ng kanyang anak ay tila isang balde ng malamig na tubig na bumuhos sa kanya, nagpagising sa kanya mula sa kanyang kawalan ng pag-asa. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata ng kanyang anak, ang tiwala sa kabila ng lahat ng sakit. Hindi ko akalain, bulong ni David, ang kanyang boses ay nanginginig. Nawalan ako ng pag-asa. Sir David, hindi lang ito laban para sa kumpanya mo. Ito ay laban para sa buhay ng anak mo. Giit ni Miss Sarah. Hawak na natin ang lahat ng kailangan natin. Ang video ni Mang Tony, ang testimonya ni Manang Rosa, at ang medical records na nagpapalsipika. Mayroon na tayong malakas na kaso. Dahan-dahan, tumayo si David. Ang pagod sa kanyang mukha ay tila napalitan ng isang matinding determinasyon. Ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang nagniningas na apoy ng galit at pagmamahal. Lalaban ako, Miss Sarah, sabi ni David. Ang kanyang boses ay matatag. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. At ang kanyang mga mata ay nakatingin sa larawan ni Lily. Lalaban ako para kay Lily. Tila naghinto ang mundo sa courtroom. Ang bawat mata ay nakatitig kay David na nakatayo sa witness stand. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng pagmamahal. Sa kabilang banda, nakaupo si Clarissa. Ang kanyang mukha ay pilit na pinapanatiling kalmado. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding kaba. Katabi niya si Antonio Diaz na tila balisa rin. Ilang taon po akong nabulag, Your Honor. Simula ni David, ang kanyang tingin ay direktang nakatuon sa hukom. Nabulag ako sa ambisyon, sa trabaho, at sa isang huwad na pag-ibig. Ngunit ang pagdurusa ng aking anak ang nagpagising sa akin. At hindi ko po hahayaang mangyari pa yon. Inilahad ni David ang lahat ng ebidensya. Ang mga hidden camera footage na nagpapakita kay Clarissa na sinasaktan si Lily, pinapatulog sa sahig ng kusina at pinagkakaitan ng pagkain.
Ang mga audio recordings na nagpapakita ng kanyang pagpaplano upang agawin ang kanyang yaman at kontrolin ang kanyang kumpanya kasama si Antonio Diaz. Ang mga pekeng medical records na ipinipresenta ni Clarissa upang palabasin na siya ang masamang ama. Pagkatapos, lumabas si Mang Tony. Ang kanyang testimonya ay simple ngunit malakas. Nagpapatunay sa mga pangyayari na nasaksihan niya. Nakita ko po, Your Honor, gabi-gabi. Pinapalo po niya si Lily, pinapahiya, pinagkakaitan ng pagmamahal. Sunod na tumestigo si Manang Rosa. Ang kanyang kwento ay mas detalyado pa. Nagpapakita ng talamak na pang-aabuso na dinanas ni Lily sa kamay ni Clarissa at kung paano siya pinagbantaan upang manahimik. Objection, Your Honor. Sigaw ng abogado ni Clarissa. Ang lahat ng ito ay fabrication lamang, isang gawa-gawa upang sirain ang reputasyon ng aking kliyente. Ngunit ang hukom ay tila hindi kumbinsido. Tinanggihan, ipagpatuloy. Sa huli dumating ang pinakamahalagang saksi, si Lily. Dahan-dahang lumakad si Lily papunta sa witness stand. Hawak ang kamay ni Miss Sarah. Ang maliit na bata ay kinakabahan, ngunit sa kanyang mga mata, may isang matinding tapang na nakatago. Lily, gusto mo bang sabihin sa amin kung ano ang nangyari? Malumanay na tanong ng piskal. Tumingin si Lily kay Clarissa na nakaupo. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Pagkatapos, tumingin siya kay David na nakatingin sa kanya na may pagmamahal at pangako. Kinuha niya ang malalim na hininga. Si Mama Clarissa po. Simula ni Lily, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Pinapalo po niya ako. Pinapagalitan po niya ako. Hindi po niya ako pinapakain. Pinapatulog po niya ako sa sahig. Sabi po niya, kung magsasabi ako, ipapadala niya ako sa bahay ampunan. Bumagsak ang piring sa mga mata ni Clarissa. Nagsisinungaling ang bata. Nagsisinungaling siya. Pinipilit lang siya ni David. Sigaw ni Clarissa. Tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay pula sa galit. Huwag kang maniwala sa kanya. Baliw ang batang yan. Agad na pinakalma ng bailiff si Clarissa. Ngunit huli na. Ang kanyang maskara ay bumagsak. Ang kanyang tunay na mukha ay nakita ng lahat. Ang abogado ni David ay inilabas din ang mga bank statements at transaksyon na nagpapatunay sa sabwatan ni Clarissa at Antonio Diaz upang magnakaw mula sa kumpanya ni David. Matapos ang mahabang pagdinig, nagbigay ng hatol ang hukom. Base sa lahat ng ebidensya na iniharap sa korte at sa testimonya ng bata, nakita ng korte na may sapat na batayan upang panagutin si Miss Clarissa Bennett sa mga kasong child abuse, fraud, at attempted embezzlement. Pinawawalang sala si Mr. David Bennett sa lahat ng akusasyon laban sa kanya. Ang custody ni Lily Bennett ay ibabalik kay Mr. David Bennett sa ilalim ng psychological counseling para sa bata. Bumagsak si Clarissa sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at pagkabigo. Si Antonio Diaz naman ay tumayo at lumabas ng courtroom, tila takot sa kung anong mangyayari sa kanya. Habang inaakay palabas ng courtroom si Clarissa, tumingin siya kay David. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagkamuhi. Hindi pa tayo tapos, David. Pagbabayaran mo ito. Ngunit hindi na natinag si David. Ang kanyang tingin ay nakatuon lamang kay Lily na tumatakbo patungo sa kanyang mga bisig. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at kaligayahan. Sa wakas, ang hustisya ay nanalo. Ang tunog ng tawa ni Lily, ang pinakamagandang musika sa pandinig ni David. Matapos ang lahat ng pinagdaanan nila, ang bawat segundo na kasama niya ang kanyang anak ay tila isang biyaya. Nakaupo sila ngayon sa living room, nagbabasa ng isang picture book. Ang araw ay sumisikat sa bintana, nagbibigay ng mainit at malambot na liwanag sa buong mansyon. Papa, tingnan mo! Ang ganda ng rainbow! Sigaw ni Lily.
habang itinuturo ang isang pahina. Ngumiti si David. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Oo, anak. Napakaganda. Alam mo, ang rainbow ay parang pangako. Pangako na pagkatapos ng bagyo, mayroong laging magandang mangyayari. Sa mga sumunod na linggo, inilaan ni David ang lahat ng kanyang oras kay Lily. Nag-resign siya sa kanyang posisyon bilang CEO. Ipinasa ang pamamahala ng kanyang kumpanya sa kanyang pinagkakatiwalaang board of directors. Hindi na mahalaga ang yaman. Hindi na mahalaga ang kapangyarihan. Ang tanging mahalaga ay ang kanyang anak. Bawat araw, magkasama silang nagbabonding. Nagpipinta sila, nagluluto ng simpleng merienda at naglalakad sa parke. Dahan-dahang nawawala ang takot sa mga mata ni Lily. Napalitan ito ng kagalakan, ng kuryosidad, at ng pagmamahal. Ang kanyang mga pisngi ay muling nagkaroon ng kulay at ang kanyang mga mata ay nagniningning. Isang hapon, sinamahan ni David si Lily sa school. Hindi na natakot si Lily nang makita niya si Miss Sarah. Sa halip tumakbo siya patungo sa kanyang guro at niyakap ito ng mahigpit. Ma'am Sarah, salamat po, sabi ni Lily. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Napangiti si Miss Sarah. Ang kanyang mga mata ay lumuluha. Walang anuman, Lily. Masaya ako na makita kang masaya ulit. Salamat, Miss Sarah. Salamat sa lahat, sabi ni David. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala kayo ni Mang Tony. Trabaho lang po, Sir David. At para kay Lily, sagot ni Miss Sarah. Sa kanyang pagbabalik sa bahay, nakaramdam si David ng kakaibang kapayapaan. Ang dating tahimik at malamig na mansyon ay ngayon ay puno ng pagmamahal at tawanan. Ang kanyang mga staff ay masaya rin. Nakita nila ang pagbabago kay Lily at kay David. Si Yaya Bebeng, na dating natatakot kay Clarissa, ay ngayon ay malayang nakikipaglaro kay Lily. Isang gabi, habang nagbabasa si David ng bedtime story kay Lily, biglang huminto ang bata. Tumingin siya kay David. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Papa! Simula ni Lily. Ang kanyang boses ay mahina. Mahal kita, Papa. Para bang may malaking bato ang inalis sa dibdib ni David. Ang mga salitang iyon ay mas matamis pa sa anumang parangal na natanggap niya. Mas mahalaga pa sa anumang yaman na kanyang naipon. Yumakap siya kay Lily. Ang kanyang mga mata ay lumuluha. Mahal na mahal din kita, anak. Mahal na mahal kita, bulong niya. Napakasakit ng nakaraan. Ngunit ang ngayon, ang sandaling ito ay puno ng pag-asa. Ang kanilang mga puso ay nagsisimulang maghilom at ang kanilang pamilya ay muling nabubuo. Sa wakas, nahanap ni David ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Hindi ito sa kapangyarihan o yaman, kundi sa simpleng pagmamahal ng kanyang anak. Ang simoy ng hangin sa dalampasigan ay malamig ngunit nakakapayapa. Magkatabi sina David at Lily, nakaupo sa buhangin, pinapanood ang pagsikat ng araw. Ang langit ay pininturahan ng kulay kahel, at ginto. Tila isang bagong simula na ipinapangako ng bawat umaga. Papa, tingnan mo, ang ganda. Sigaw ni Lily. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Ang maliit na bata, na dating takot at malungkot, ay ngayon ay masigla at puno ng buhay. Ang kanyang mga mata ay nagniningning at ang kanyang nangiti ay totoo. Ngumiti si David. Ang kanyang braso ay nakayakap sa kanyang anak. Oo, anak. Napakaganda. Parang ikaw. 5 taon na ang lumipas. Maraming nagbago. Si Clarissa ay nakakulong, nagbabayad para sa kanyang mga krimen. Si Antonio Diaz ay nasira ang reputasyon at nawalan ng lahat. At ngayon ay pinaghahanap pa rin ng batas. Ang kanilang mga kaso ay naging babala sa mga taong gustong manakit at mandaya. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay kay David. Hindi na siya ang workaholic na negosyante na dating kilala ng lahat.
Ang kanyang oras ay inilaan niya kay Lily sa kanilang pamilya. Tinanggap niya ang kanyang mga pagkakamali at pinili ang pagmamahal. Ang kanyang kumpanya ay maayos na pinapatakbo ng kanyang mga pinagkakatiwalaang tagapamahala at siya ay nagsisilbing tagapayo lamang. Papa, paglaki ko, gusto kong maging artist, sabi ni Lily habang nagdodrawing ng puso sa buhangin. Kung yan ang gusto mo anak, susuportahan ka ni Papa, sagot ni David at hinalikan ang buhok ng kanyang anak. Binalikan ni David ang kanyang nakaraan, ang kanyang pagiging bulag sa katotohanan, ang kanyang pagpapabaya sa kanyang anak, ang sakit na kanyang naranasan. Ngunit sa bawat sakit na yon, mayroong aral. Ang aral na ang tunay na kayamanan ay hindi sa material na bagay, kundi sa pagmamahal, sa pamilya, at sa kapayapaan ng kalooban. Isang linggo bago ito, nagkita sila ni Miss Sarah at Mang Tony sa kanilang mansyon. Nagkaroon sila ng isang masayang hapunan. Maraming salamat ulit Miss Sarah, Mang Tony, sabi ni David. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Hindi ko po talaga alam kung anong mangyayari sa amin ni Lily kung wala kayo. Wala pong anuman, Sir David. Masaya po kaming makita na maayos na kayo ni Lily, sabi ni Miss Sarah, nakangiti. Basta Sir David, bantayan niyo po lagi si Lily. Hindi po natin alam kung ano pa ang mangyayari, paalala ni Mang Tony. Opo, Mang Tony. Hinding-hindi ko na po siya pababayaan, pangako ni David. Ngayon, sa dalampasigan, habang pinapanood nila ang pagsikat ng araw, nakaramdam si David ng isang kumpletong kapayapaan. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Ang kanyang anak ay nasa kanyang tabi, ligtas at masaya. Papa, gusto kong magsimula tayo ng bagong kwento, sabi ni Lily at tumingin kay David. Ano namang kwento anak? Tanong ni David, nakangiti. Kwento tungkol sa isang papa na naging matapang para iligtas ang kanyang anak. At kwento tungkol sa isang anak na natuto ulit magtiwala, sabi ni Lily. Niyakap ni David ang kanyang anak ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay lumuluha sa kagalakan. Ito ang kwento ng kanilang buhay. Ang kwento ng isang ama na natuto sa kanyang mga pagkakamali at isang anak na nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Ang kwento ng pag-ibig, paghilom, at bagong simula. At sa pagsikat ng araw, alam niyang ang kanilang kwento ay patuloy na isusulat, puno ng pagmamahal at pag-asa. At dito nagtatapos ang kwento ni na David at Lily, isang paglalakbay na puno ng sakit, pagtuklas, at pagmamahal. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig, sa pagbibigay ng inyong mahalagang oras at puso sa kwentong ito. Sa bawat kabanata, sa bawat pagtaas at pagbaba ng emosyon, kasama namin kayo sa pagtuklas ng katotohanan at paghilom ng mga sugat. Isang karangalan po para sa akin bilang inyong manunulat na ibahagi ang salaysay na ito. Ang paglikha ng kwento ni na David at Lily ay isang emosyonal na paglalakbay. Mula sa simula, layunin kong ipinta ang larawan ng isang amang nabulagan ng ambisyon, isang anak na nasaktan ng husto, at isang pag-ibig na kailangang dumaan sa matinding pagsubok. Naway nadama ninyo ang bawat luha ni Lily, ang bawat pagsisisi ni David, at ang tapang ni na Miss Ara at Mang Tony. Ang bawat karakter ay naging buhay sa aking isipan at umaasa akong ganoon din sa inyo. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang pag-ibig ng pamilya ay ang pinakamatibay na pundasyon. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad, hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa ating sarili. Ito ay tungkol sa paghahanap ng pag-asa kahit sa pinakamadilim na panahon at ang kahalagahan ng pagiging gising sa mga pangyayari sa ating paligid. Naway nagbigay ito sa inyo ng inspirasyon, ng kaunting kagalakan, o maging ng isang dahilan upang magnilay. Sa huling pagkakataon, mula sa puso ng inyong manunulat,
Nagpapasalamat po ako sa inyong walang sawang pagsuporta. Inaasahan ko po ang inyong mga komento at saloobin sa kwentong ito. Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi? Ano po ang pinakamalalim na aral na inyong napulot? Hanggang sa muli at maraming salamat po sa inyong pagmamahal.